Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another vlogger content, putik. Alam nyo, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kapag ang hirap kasi dun sa ibang mga vloggers kasi, dun sa mga ibang store owners, binibigyan nila ng special treatment yung mga vloggers. Actually kasi it makes sense kasi to do that. Why? Halimbawa, may isang vlogger na pumunta sa inyo na malaki yung following. Okay? Halimbawa, si Kong TV. Siyempre, bibigyan mo yan ng treatment malala na maganda, diba? So, bibigyan mo siya ng best service na meron kayo and lalong-lalo na kung okay lang naman kasi nga minsan yung ibang mga resto sila pa yung naglalabas ng pera para kumuha ng vlogger eh. So nagkakaroon ng tinatawag kong parasitic relationship between the vloggers and the food owners, or most specifically nangyayari yan dito sa mga ganitong klaseng malalaking food vloggers. Now, this is not an indictment kay Miss Lalaine Bernardo, meaning to say wala siyang kasalanan dito. It's not her fault that she is famous, okay? Ano natin yan? I-lay down natin yan as predicate. Ang sa tingin kong may problema dito is yung mga store owners. Kasi nga, si food vloggers, ang gusto niya lang is maghanap siya ng scoop, maghanap siya ng content. Paano siya hahanap ng content? Di magva-vlog siya sa mga restaurant, di ba? So, si restaurant naman, gusto niyang pakita na malupit yung restaurant niya. So, paano gagawin niya? Di isa-serve niya yung best of the best doon sa tao, di ba? So, ang nangyayari, nagkakaroon ng expectation versus reality. Now, as I discuss this, I just wanna lay down this predicate para wala tayong sisihan dito, at we're just using our critical thinking to analyze kung ano ba yung nangyayari dito sa ating social media. Now, let's go here mga kamatis, mga kaibigan, sa pinaka-latest ni Miss Lalaine dito. Hindi itong horno eh. Dito muna. Isang buong lechon sa Quiapo. First time ever, guys. Lechon sa... Okay, so eto yung isa sa mga nag-viral na ngayon isa sa mga nag-viral na content ngayon, kasi may papakita ko sa yung video sa inyo debunking this, mga kamats, mga kaibigan. Lahat ngayon talaga debunkers na. It's okay. Ako gusto ko nga yung lahat tayo natututong mag-debunk eh. You know why? Kasi it's an exercise in critical thinking. Kumbaga sa skill tree mo, yung debunking kasali na, 'di ba? So, I'm really happy for that. Now, panoorin natin 'to ng konting-konti lang ulit. Kaya po, 80 pesos lang may kasama ng Java rice. Yung dating kung sino lang kayang maka-afford, ngayon kahit sino nang pwedeng makabili or makatikim. Grabe, kahit diba? Nagtitipid ka. So ang contentions ng mga netizens dito, ang dami, yung portion sizing na tinatawag. 80 pesos lang kasi yan eh. Kasi nga, of course, kung bibili ka ng isang buong lechon and gusto mong pumrofit doon, you have to portion the size, or ibig sabihin ba kailangan hati-hatiin mo siya into bites, into pieces in such a way nakikita ka. So ganun, I mean everyone knows that. Now, eto na yung nag-debunk galing kay Ellie, okay? Fake news ka, Ngiplit. Ayusin, yung totoo. Yeah. Ang totoong chismis, ang mga vloggers lang ang madami lang. So again, this is not an indictment kay Miss Lalaine. Wag po natin siyang sisihin. Uulitin ko yan. Siya lang yung napupunta sa front and center kasi sa kanya natin nakikita yung magagandang, masasarap na pagkain. And hopefully naman dun sa mga store owners, wag po kayong wag nyong itrato nyo rin yung food vloggers like anyone else, 'di ba? Kasi pwede naman kayong pwede naman yung sabihin na kasi nga kapag hindi nyo sila tinrato ng kaparehas nung iba, magkakaroon tayo ng bad review. Okay, tuloy lang natin to para lang isa na namang next level na idea ng Pinoy na tiyak makakadagdag buhay sa buong Quiapo. Sure ako pati ikaw excited God damn, parang gusto ko tuloy ng lechon. Hindi pwede. Kasi ako ngayon, ang ginagawa ko is naka-deficit ako ng 6 days tapos nagsa-surplus ako ng 1 week.
ng one day para nasa cycle ko yung carbs, nasa cycle ko yung protein. So that's how I do it. Pero ito, it's something else. Na rin matry ito. Ito ang Lenyor Lechon Java Rice na makikita nyo lang dito sa may kahabaan ng Carriedo. Katabi lang. So balik natin naman dito para lang makita nyo dito kasi nga everyone knows really how to post, and this kind of debunks is very 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 nice. Ayan o. OMG, di ba? Ngayon, this is what I'm trying to say, mga kamatis, mga kaibigan. If you are a business owner, please lang itrato nyo ng pantay-pantay ang mga taong bayan, di ba? Now, let's go here, mga kamatis, mga kaibigan. Sa first ever lechon sa Carriedo. This is the new post, mga kamatis, mga kaibigan, na inuulan po ng batikos galing po doon sa mga kasi iba to si Java Rice yung kanina, ito naman yung 100 pesos. Yung lechon sa Quiapo. First time ever, guys. Lechon sa... hindi yan. Sorry. Ulit. I think ito. Yung nalugi at dapat susuko na, pero ngayon pinipilahan na ulit dahil dito sa lechon horno nila. Guys, lechon horno sa Tondo. Imagine niyo 100 pesos lang to. May chow fan ka na, may 100 to 120 grams ka pa ng lechon horno. Yan. Again, guys. Actually, mga lods kasi yung medyo familiar ako sa portion sizing kasi nagwe-weigh ako ng pagkain So, I don't think that is 100 grams, mga kamatis, mga kaibigan. If you have a chicken, yung chicken breast, okay, sorry kasi yun yung perfect example ganyan lang kalaki yung 100 grams, ganyan lang kalaki, as in this big. This is already 100 grams of chicken breast. Now, this is not 100 grams, it's not even 150 grams. In my opinion, if I'm going to eyeball yung lechon at saka yung taba dyan sa Gedli and then the other balat, siguro this is more or less 300 to 500 grams. Tapos I don't know kung bakit ganyan kalaki yung portion sizing, but I don't believe it's 100 grams or 100 to 120 grams. But I could be wrong, mga kamatis, mga kaibigan. Benefit of the doubt na rin siguro kay ma'am kasi she does not have a weighing scale, and kung ano lang yung sabihin nung nasa loob, she would believe it, right? So it's common sense to believe kung of course meron tinatawag na presumption of regularity na ibig sabihin they are doing business in good faith, right? So tuloy natin. Again, guys, 100 to 100. Pero in fairness kay Miss Lalaine, she is really good at this. Tsaka yung TikTok accent, kasi eto lang something that you should be aware. If you go to other places, kunyari pumunta ka sa America, they have a TikTok accent na tinatawag. Si Miss Lalaine, I think siya yung nag-revolutionize nung yung pataas, tas yung mataas kasi biglang bababa. Biglang tas bababa. Ganun yung TikTok accent ang tawag doon. So, kudos to her kasi mahirap magkaroon ng brand na ganun na everybody is, or na style na ganun na kinokopya ng maraming tao, di ba? 120 grams to. 100 pesos lang. Blessing talaga na hindi sumusuko sa buhay dahil tingnan mo naman ngayon nakaka 100 kilos na sila ng lechon. Ito ang Rachel's Lechon Horno na located lang dito sa may Dandan Street, Tondo, Manila. Sa mga customer po yan, So this is the 100 grams allegedly. So kita mo, lang siya, ganyan lang siya kadami. So you can see the visually the difference between what she got and what is on sa kanila, right? So tuloy. Ang sarap, Lods! Ang sarap Kainis. Alam niyo mga Lods, ako talaga, pet peeve ko yan every midnight. I used to watch this pag nagigising ako, pag midnight, di ako makatulog. I will browse TikTok and then eto lang yung laman ng newsfeed ko. That's why I'm really aware of this. So, eto, maganda tong sinabi ng isang tao dito. Teka, copy-paste ko na lang kasi para visually hindi magulo. Okay. So, honestly, may accountability. She's an influencer and her vlog is about food review. If maganda yung review niya sa food, of course, people will get interested sa food at bibilian. Pero kung hindi, teka, tuloy natin. Wala na.
Ba't putol? Okay. So, pero ang karamihan dito sa nababasa ko, you can never cancel a person that has no bad intention. Kasi nga maraming nambabasa kanya. Kasi nga sinasabi ito. Actually, na-screenshotan ko yun eh. Kasi nga, as I've said, hindi yun kasalanan ni Miss Lalaine. Okay. Kasi nga, she's popular, di ba? Nag-grind lang naman din yung mga business owners ito. Itong shoutout kay Sir LJ Ara, body pics. Wag ka na. Kumain ako niyan, diyan sa serving yung lechon horno na sinabi is 3 chunk lang yung meat, yung chow fan. Yan yung kaninang inaano niya eh, di ba? Yan yung kaninang kino-cover niya, right? Totoo ba ganyan kadami yung serving Lalaine? Sinabi niya sa past video 40 grams with 80 pesos plus, then hanap niya 1/4 kilo yan. So marami rin nagde-defend sa kanya, marami din naman yung nagsasabi na baka expectation reality. Pero ang akin lang talaga, again, this is not the fault of the vlogger. It's not on her eh. Kasi ang tumatanggap lang naman siya ng pagkain eh. Alam nga naman sabi niya, hoy, damihan mo, hindi ganun eh. 'Di ba? As far as we know, si Miss Lalaine is very straightforward. Titikim siya, kakain siya, i-edit niya. That's it. Pero of course, as popularity goes by, nagkakaroon ka kasi ng mga ng mga perks eh. Ako na-experience ko na rin 'yan nung peak ko eh. May mga nakukuha akong freebies na hoodie, freebies na damit, and I think yung mga taong nagbibigay sa akin nun. But ang pinopoint ko dito kasi, nagkakaroon ng special treatment kasi yung mga business owners. And again, I understand the grind. But then again, think of the long-term effect nito doon sa mga manonood na madidisappoint kapag it looks really good. Mga kamatis, mga kaibigan, huwag tayo magbulahan. Sobrang sarap ng itsura niyan, pare ko eh. But ang point dito is kung konti yung madami yung sa video, konti yung sa magkakaroon ng expectation reality. And people will get disappointed because of that, di ba? Kasi hindi na meet yung expectations nila, right? So, again, don't blame the vloggers. Ulit-ulitin ko yan. Siguro yung mga OA lang na vloggers yung i-blame natin. Yung mga legendary, kahit di naman legendary talaga. Pero I don't think ganun si Miss Lalaine. Napaka-straight forward yung gumawa eh. Anyway, sana come across message to dun sa mga business owners. Do not give special treatment. Just serve your food and people will come. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.